Good afternoon guys! Nandito ako ngayon sa aming kwarto at nagpapalamig. Binuksan ko yung aircon para kahit paano naman maramdaman naman natin yung lamig kasi kanina nasa tindahan ako, grabe sobrang init. Today is May 1, Labor Day. Kaya ayan, pahinga-pahinga muna tayo. Pero bukas po ang ating tindahan. Pahinga ko. Palitan lang kami ni Bisoy. Kasi yun nga, kahit na walang pasok, hindi naman po tayo nawawala ng customer sa ating tindahan dahil maya naman din po merong naglalakad doon. Meron lang akong gustong i-share sa inyo sa lahat ng mga gustong magkaroon ng negosyo, tindahan, or kagaya ng sa amin kasi iba't ibang klase namang negosyo. Tulad dito sa lugar namin, napakaraming mga negosyo dito, maraming mga business-minded. Kahit pa sabihin mo yung mga iba nakakakariton lang, lamesa, yung mga nagtitinda ng mga street foods, masasabi ko rin yan na negosyo. Wag po nating nilalang lang yung mga ganyang klase ng negosyo. Kasi kung tutuusin, mas malaki pa po ang kinikita ng mga yan kaysa sa mga nag-eempleyado, mga nagtatrabaho. Samantalang sila, nandyan lang sila, wala silang inuupahan, nakapwesto lang sila dyan. Marami dito sa lugar namin ng ganyan. Mga nagtitinda ng kwek-kwek, ng mga palamig, buko, kung ano-ano pa. Lahat na yata ng paninda meron dito sa lugar namin. Kasi sa dami ng tao dito, hindi nawawala ng tao. Kaya sabi ko magandang magnegosyo dito sa lugar namin. Kaya lang, punuan na rin po. Kasi may mga nagtatanong kung may mga bakanting pwesto. Hindi po tumatagal yung mga pwesto rito. Meron na agad uupa. Kagaya ng pwesto namin, matagal na rin kami dyan. Nagtatanong siya kung magkano daw ang upa ng pwesto namin. Ang upa namin dyan is 16K. Kasama na yung ilaw kasi wala naman kaming tubig doon. Kasi malapit lang naman yung bahay namin, walking distance. So dito kami nagsi-CR lahat. Kaya yun, 16K. Karamihan mga upa doon is mas mataas na sa 16K. Mga 20 above na. Pero kung malakas naman ang inyong tindahan, kaya nyo naman kitain yun, yung pang-upa. Kagaya namin, kaya naman namin kitain yun sa isang araw kung talagang tuloy-tuloy lang na may pasok. Kaso nga ngayon, laging walang pasok. Mukhang itutuloy-tuloy na yung walang pasok hanggang itong buong May. Kaya, ayan, medyo nabawasan ang ating benta. Iba pa rin talaga pagkakaiba ng may pasok at saka wala. Ayan nga, yung mga nagpaplano ng mga gantong negosyo kagaya sa tindahan namin, masasabi ko na ituloy nyo lang yan kasi sa ganyang klaseng paninda talagang madali nyong mababawi ang inyong puhunan at yan ay hindi nabubulok. Hindi kagaya ng mga ibang paninda na prutas, ganyan. Talagang yung tutubuin mo sa halip tubo mo na wala, mabubulok lang. Hindi kagaya sa klase ng aming negosyo. Almost 30 years na kami nagtitinda ng ganyang paninda. Masasabi ko talaga na wala siyang expiration, wala siyang pagkabulok. Kahit na matagal mo yan na hindi maibenta, hindi po yan na-expired kasi nga talagang araw-araw din naman yan ginagamit din ng mga tao. Kaya mabili yan kahit walang pasok. Tulad ng mga ballpen, mga papel, mga iba-iba, marami. Basta kung napapanood nyo yung aming business, yan, araw-araw naman yan nabibili. Ayun lang masabi ko na kung gusto talaga nating umasenso sa buhay, magsipag lang po tayo. Kasi, at saka matyaga. Kasi hindi naman po porket na may nakuha tayong pwesto, meron tayong negosyo, hindi po natin masasabi na yan ay aasenso kung hindi natin sasamahan ng tiyaga at diskarte. Kasi maraming mga nagkakaroon ng negosyo, iba ang gaganda pa ng pwesto, ang gaganda ng mga maraming laman yung kanilang tindahan pero hindi tumatagal at nababankrupt kasi nga hindi nila tinututukan. Madalas mga tauhan lang ang nagmamanage, ayan, kaya hindi may iwasan dyan yung mga kupit-kupit. Naranasan ko na po yan dati nung ilan din yung pwesto namin, naglalagay kami ng mga branch tapos pagkakatiwala lang namin sa mga tindera or sa kamag-anak, ay nako, magugulat na lang ako, nauubos na yung paninda, yung benta,
Kung ano lang yung i-remit nila, yun lang. Wala ka na magagawa dahil sabihin nila, yun lang. Kaya, di baling isa lang ang pwesto mo or dalawa. Kung well manage mo yan, aasenso yan. Kasi tulad sa tindahan namin, napapansin ko yan na pag hindi rin ako talaga yung tumututok doon, yung hinahayaan ko lang yung tindera ko or yung meron din ako naiiwanan. Minsan anak ko, asawa ko. Iba kasi ako pag nandun ako, mabuting-ting ako. Talagang wala akong tigil ng kakaayos, kakaisip kung ano yung magandang ayos. Hindi kagaya nila, ang alam lang nila magbenta na magbenta. Lalo na yung aking tindera. Kung ano lang yung utos ko minsan, yun lang ang gagawin niya. Iba talaga pag nandun ako. Yan masasabi ko na hindi lahat ng merong ganong negosyo umaasenso. Kasi nga unang-una hindi nila binibigyan ng halaga. Pinapabayaan lang sa mga tauhan. Tapos yung iba nasasayang yung ibang paninda, lalo na kapag yung ibang tauhan mo hindi naman nagmamalasakit sa iyong paninda. Ang alam lang nila yung magtinda, tapos maghihintay lang ng sahod nila. Kaya hindi rin natin pwedeng iasa talaga yan. Maliban na lang kung talagang mapagkakatiwalaan mo yung tao na yun, yung marunong mag-ayos. Kasi wala namang perfectong tao, wala namang perfectong tindera. Meron silang kanya-kanyang katangian. Yung iba masipag, kaso naman nangungupit. Meron namang hindi nangungupit pero tamad. Lalo na ngayon nauso yung cellphone. Minsan nakikita ko yung mga ibang may tindahan dyan. Yung mga tindera puro cellphone. Kagaya ng tindera ko, lagi rin may cellphone, di mabitawan yung cellphone. Ay nako. Kaya ayan lang masasabi ko. Ang hirap din po magpalaki ng tindera. Ayan lang guys. Yan lang po muna ang ating magchichika. Kasi nagpapalamig tayo at maya-maya gusto ko na matulog. Namnamin naman natin yung ating pinaghirapan. Lalo na ngayong sobrang init. Kailangan din nating magpalamig. Kaya tayo naghahanap buhay para maranasan din natin yung maginhawang buhay. Ayan lang masabi ko. Bye-bye and God bless. At mag-iwan lang po kayo ng comment dyan. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell all. Kung gusto niyo ng mga ganitong topic, mag-comment lang po kayo dyan kung ano pong gusto nyong i-topic natin sa susunod. Mga kapwa ko negosyante dyan, kapwa ko content creator, paki-follow din po tayo sa aming FB account. Marami po tayong upload doon ng mga, lalo na sa Reels. Kaya sa totoo lang, minsan napabayaan ko na tong YouTube channel namin. Mas nakapo-focus ako sa Facebook, sa Reels, kasi nga monetize na rin po tayo doon at kahit paano may earnings na rin po tayo doon at doon po tayo nalilibang. Ayan. Pero hindi po natin pwedeng pabayaan ang ating YouTube dahil dito mas okay dahil tuloy-tuloy yung ating earnings dito. Kahit na yung mga past video natin kumikita pa rin as long na merong nanonood. Hindi kagaya pag sa Facebook, pag nasahod mo na yung sa video na yun, mula nung ginawa mo yung video na yun, naka $100 ka na mahigit, hindi na siya counted. Hindi kagaya sa YouTube, malaki yung pagkakaiba nila. Pero nakakalibang lang dahil lalo na sa Reels, dahil seconds lang meron ka nang ma-upload, meron ka nang mas mabilis ang views sa Reels. Doon tayo medyo kumikita. Ayan. Bye-bye. Sana may natutunan naman po kayo at na-inspired po kayo. Bye-bye. Hindi po ako sanay ng ganitong mga topic-topic pero ayan, dahil kailangan natin mag-upload. Kaya sana meron naman po kayong napulot. Bye-bye.